Okay guys, pauwi na tayo. Bumpy ah. Natin na natin si Mrs. sa office. Actually sa school. Pauwi na tayo. Continue for 3 kilometers. Pauwi na tayo ng bahay. So Sunday ngayon no guys. Sunday 8:04 AM. Hinatid natin si Mrs. papunta ng school kasi may work siya today, Sunday. Ayan. From 8 AM to 7 PM. Diba? Yan ang work ng aking wife dito. So kasi instructor or kung sa atin pwede rin professor. Yan. Ganyan. Dito kami bandang downtown. Nakita nyo maraming building dito. Marami kami sa downtown area. Okay, so ano bang pwede nating pagkwentuhan habang pauwi tayo, di ba? Actually, meron ako isang nakita na usong-uso ngayon sa social media, no? Yung ang tanong, diskarte o diploma? Di ba? Gandang topic yan guys eh. Kasi applicable din dito yan sa Canada. Ano bang mas pipiliin mo or ano bang kailangan mong gamitin? Diskarte o diploma? Okay? Para lang naman sa akin, pareho. Di ba? Pareho. Kung meron ka ng pareho, mas may edge ka dito. Lalo na kami, di ba? Na kami na nag-student pathway kami dito. Diba? So, kailangan naming panatilihin na maganda yung aming diploma. Diba? Kasi nga si Mrs. nag-aaral siya dito. So, yun yung naging pathway namin para makapunta kami dito. Now, at the same time, ako naman as open work permit, diskarte, di ba? Diskarte nung mga kumbaga in-apply ko yung mga natutunan ko sa Pilipinas, di ba? Kaya nakapag-land din ako ng magandang trabaho dito na naging way din para kami ma-invite sa provincial nominee program hanggang ma-PR kami. Diba? So, tsaka guys, wag niyong i-take for granted ang pag-aaral. Kasi ang dami diyan gustong mag-aral pero walang means to do it. Diba? Walang budget, walang oras, and kung ano-ano pang mga dahilan. Diba? So kung kayo na nakakapag-aral kayo, tapusin nyo. Diba? Tapos, let's say, gusto nyo talaga mag-business o what? Diba? Hindi naman nasayang yun guys eh. Kasi everything na gagawin mo para sa sarili mo, improvement mo ng skills and everything, hindi siya expenses. Right? Sa totoo lang, more of siya, investment, di ba? Kasi nga, yan eh, hindi na mawawala sa yan after mo mag-aaral. Kaya kung meron kayong pagkakataon na i-improve yung sarili nyo, do it. Tsaka, yun nga, di ba? Para kasi kung ang halimbawa
simula kayo ng business, di ba? Mga paps, tatandaan natin na ang business, hindi yan laging sure win, di ba? May mga times na lugi, di ba? Minsan yung pagkalugi, hindi ka na nakakabawi, di ba? Ang gagawin mo, sasara mo na yung business. Kung merong ang tinapos, so kahit sabihin na natin nag-fail ka dun sa business mo, di ba? Pwede ka munang mag-work ulit, makaipon ka, business ka ulit, di ba? Pero kung wala kang diploma, ano gagawin mo? Di ba? Kaya ano rin siya, importante talaga guys. Tsaka ano kasi kanya-kanya no. May mga tao talaga na kahit na nanggaling sila sa business family, ayaw nila mag-business, di ba? Parang kami guys, meron kaming business, no? Pero ako, ayoko ayoko siyang ituloy, di ba? For some reasons. Okay? So at least kahit hindi ko yun tinuloy, kumbaga, meron pa rin akong means para mag-work, di ba? Eto nakarating kami na Canada, di ba? Na PR kami. Dahil din sa pinag-aralan ko, sa trabaho ko, di ba? So ano siya, para sa akin, importante siya guys, na meron kang natapos. Diskarte. Ito guys, meron ako i-share sa inyo na diskarte ko ever since nung nasa Philippines pa ako. Naghahanap ako ng work. Okay? Dati nun, ang tinitingnan ko pangalan ng company, tsaka kung gaano ka-stable yung company, no? So meron akong isang company kung saan ako nag-OJT sa Lufthansa sa Villamor, no? So sila ang nag-repair, nag-maintain at nag-overhaul ng mga eroplano, di ba? Pagkakaalam ko, sa buong Pilipinas, sila lang ang nagbibigay ng ganong service. So kung titingnan nyo, napaka-stable na company nun. Diba? So doon ako nag-OJT. Right? So, right after, or bago pa matapos yung OJT ko, sinubmit ko na sa kanila yung mga papers ko and everything, right? Tapos, kinausap ko rin yung HR, just in case na magkaroon ng opening, ganyan. True enough, after kong mag-graduate, nag-work muna ako sa isang company, and then a few months after kong makagraduate nun, tinawagan ako nila na merong opening pero contractual. So, kinuha ko lang, di ba? Kasi gusto ko yung company kahit hindi pa siya full-time, kinuha ko siya, di ba? Bakit? Kasi nasa loob na ako ng company, may edge na ako agad, di ba? Hanggang sa from contractual naging full-time na ako doon, di ba? Tumagal din ako doon, mga 6 years yata. 6 years bago ako nag-shift sa another company. Pero diba, kahit hindi mo agad nakuha yung work na gusto mo, okay lang. Kasi kapag nasa loob ka na ng company, madali na mag-adjust yan. Kasi guys, mostly pag nagkaroon ng opening, hindi naman agad yan kukuha sa labas eh.
internal muna. Ngayon, pag wala talagang makuha internal, tsaka sila nagpo-post para sa external candidates, di ba? O now, kung nandito ako sa Canada na, ano yun guys? Laging ganun. Sa Philippines, ganun lagi yung diskarte natin. Kahit hindi ko muna makuha yung work na gusto ko, pero nandun ako sa company na stable, maganda, di ba? Okay lang. Di ba? Tapos, pag nandun na ako, gagawa ko ng mga ways. Pwedeng mag-training ako or magpa-certification ako, ganyan. Para din pag nagkaroon ng opening sa loob ng company, madali na lang for them na i-hire ka. Diba? Ganon. Okay. So, dito sa Canada guys, bago pa kami pumunta dito, way back, nag-start kami mag-plan pumunta dito 2018, no? So, syempre, nanonood ako sa YouTube, tapos nagre-research, ganyan. When it comes to work, guys, laging sinasabi sa amin na kung ano yung dumating na trabaho, kunin nyo na. Ganun lagi. Kunin nyo na. Diba? Lagi na sinasabi dito, lalo na mga Pinoy din, eh. Kung ano yung meron, huwag ka nang mamili. Kunin mo lang. Okay? So, since then, ganun yung thinking ko, no? Hanggang sa may napanood akong isang mag-asawa rin. They are from Dubai. So, si Guy is engineer. Yung wife naman niya, I think, working naman sa bangko. Diba? So, ang ginawa nila, nung pumunta sila dito, they make sure na may ipon sila, na may saving sila, and kaya nilang buhayin yung sarili nila for 6 months or so, kahit wala silang trabaho. Diba? Para in that way, hindi sila yung magmamadali na makakuha ng work. Makakapili ngayon sila. Diba? Yes, magastos kasi, diba, mag-ibong ka na agad ng cost of living nyo for 6 months to 1 year. Diba? Pero, yung assurance na makakakuha ka ng magandang trabaho at makakapili ka talaga is okay. Talagang possible. Diba? Tsaka guys, yung isa pang sinasabi ng mga dito, Pinoy, no? Hindi ka makakakuha ng work na gusto mo unless magkaroon ka ng Canadian experience. Diba? Okay. Laging ganon guys. Kailangan may Canadian experience ka muna. Baga, mag-work ka kahit sa anong field. Diba? Tsaka ka lumipat. Parang ganon. Well, walang masamang i-take yun as an advice, di ba? Pero wala rin namang masama na i-try, di ba? Kung kaya mo nang kunin agad kung ano yung tinapos mo. Kasi, alam mo ang tingin ko dyan, kung experience ka naman na nagpunta dito, galing ka doon sa country kung saan ka man galing, parang it doesn't make sense na hindi mo rin makukuha yung work mo dito unless yung work mo yung may mga yung may mga board exam, wala, mga accountant, mga nursing, yung mga ganyan. Siyempre kasi iba ang standards dito sa Canada, di ba? So yun siguro kailangan mo talaga, di ba? Pero kasi ako, na nasa IT,
Diba? Wala kami mga ganun. Meron kami mga certifications, diba? So, let's say, kung ano yung programming sa Pilipinas, more or less, pareho lang din yan na nandito sa Canada. So, in short guys, ganun yung ginawa ko. Diba? Naghanap talaga ako ng work na talagang kung ano yung ginagawa ko sa Pilipinas, yun yung hinanap kong trabaho. Mahirap guys sa una. Kasi talagang multiple rejections guys. Hindi ko na, parang 10 or 15 companies ang nag-turn down sa akin. Pero hindi ako nawalan ng pag-asa. Alam ko na makukuha ko din yun. And take note guys, yung mga company na yun, talagang mga big companies din, mga big IT companies dito. Tinurn down ako. Okay. So, one time, may nag-email sa akin from LinkedIn. Okay? Okay ba? Bago pala, yung diskarte ulit sa resume. Yung sa resume, guys, siguro nakikita nyo na yan sa mga ibang nag-YouTube, no? Sinasabi na dapat Canadian format, ganyan-ganyan, kailangan specific doon sa papasukan mo, ganyan-ganyan, no? Okay. Ako kasi, guys, tamad. So, sabi ko, nakakatamad magpalit-palit ng resume. Yung ginawa ko, sabi ko sa sarili ko, ipopost ko muna yung gamit ko na resume sa Pilipinas. Ngayon, pag 1 week walang tumawag sa akin, ang ibig sabihin nga, hindi effective yung resume ko. Diba? Eh parang wala pang 3 days, may mga tumatawag na sa akin eh. Diba? So, ang ibig lang sabihin nun, yung gamit ko na resume is kinda effective, diba? So, hindi ko na kailangang palitan. Sabi sa inyo guys, kung ano yung gamit ko for a long time sa Pilipinas, yun din ang gamit ko dito sa Canada. Hanggang ngayon, may mga kumukontak pa rin sa akin, ganyan-ganyan, no? Ano muna tayo? Lose control lang. Yan. Diba? May mga tumatawag pa rin sa akin, guys. Kahit na yung resume ko is hindi Canadian format. Diba? Okay, so anong nangyari guys? So may nag-email sa akin, no? Nakita ko guys, ano siya? Crown Corporation. Ang ibig sabihin nun guys, it's either, ito, sabi lang sa akin nung aking boss, pag sinabing Crown Corporation, funded ng government and run by the government, or funded ka lang, tapos kayo na ang nagmamanage, parang gano'n. So sa amin, funded kami ng government, pero kami ang namamahalan. Okay? Uy. So sabi ko nun, ayos. Government company, di ba? Bakit ko pinili ang government company, guys? May nagsabi lang din sa akin na malakas ang support ng Crown Corporation Company sa mga nagkapaplan na pumasok ng PNP. So tinarget ko talaga siya, guys. Tsaka siya lang ang nag-o-offer ng services na meron kami dito sa British Columbia. Siya lang yung branch ng government na nagbibigay ng ganung service. So napakaganda, diba? So interview na and everything. Okay yung boss ko, walang
walang issue, pati yung magiging lead ko, sabi ko, gusto ko na doon ako magtrabaho. So after the interview, alam nyo guys, umagal ng 1 buwan mahigit. Wala akong naririnig kung ano nang nangyari. Right? Akala ko talaga nun kuha na tayo. Pero unfortunately, ligwak. So in short, hindi tayo nakuha. You know? Pero, another diskarte, okay? So yung mga nakausap ko doon or yung nag-interview sa akin, hinanap ko sa LinkedIn din. So nakipag-connect ako sa kanila, nag-message ako na sabi ko, if ever lang na magkaroon kayo ng opening kahit ano sa department nyo, which is IT din, willing ako to try. Okay, so done, no? Makalipas ang siguro mga more than a month, minessage ako nung service lead or yung isang nag-interview sa akin that time. Sabi niya, may opening sila pero lower position at saka contract base lang. Kasi yun, ino-offer lang nila sa mga nag-OJT pero may sweldo. Go! Di ba? Walang dalawang isip guys. Go! Bakit? Kasi nga, yung diskarte ko ulit sa Pilipinas, diba, na kahit hindi ko muna makuha yung gusto kong posisyon, at least nasa loob na ako ng company. Okay? So in short guys, nag-interview ulit and everything, nakuha ko dun. Okay? Nakuha ko dun. So nag-work na ako sa company ng mga magdadalawang buwan na. Diba? Going 2 months na ako. Suddenly guys, yung isang kasamahan ko doon nag-resign. Diba? Nag-resign. Siyempre, alam nyo na kung ano yung susunod na mangyayari doon, diba? So, yung boss ko, imbis na mag-hire pa sa iba, ako na contractual lang, ako na yung kinuha. Diba? Kaya hanggang ngayon, doon pa rin ako nagtatrabaho. So kung ano yung title ko sa Pilipinas, kung ano yung tinatrabaho ko sa Pilipinas, ganun din yung trabaho ko dito. Diba? So hindi ko alam kung para sa inyo dahil ba sa diskarte yun o dahil ba sa diploma, kayo na mag-decide. Pero ang sinasabi ko lang guys, pareho siyang importante. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin na mas importante sa ganito o mas importante si ganun. Kasi for me, pareho siyang napaka-importante para maging successful ka sa buhay. Alright? So ayan. So makulimlim pa rin talaga. Okay? Malapit-lapit na rin kami sa bahay. Okay? Medyo maambon ngayon. Tsaka windy. Lakas ang hangin. Okay? Pero maganda pa rin sa British Columbia. Di ba? Sabi nga dito, di ba? The beautiful British Columbia. Oo, di ba? Anyway, so guys, yun lang. Next time, tuntuan ulit tayo. Okay? Salamat mga paps.